ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga pinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus kapatukman, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas, kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nag-uudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po! sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw. Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo, at matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Nagpilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran,
at naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ng kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Luluhod po ang lahat. Tatayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Muli isang magandang umaga sa inyo po lahat at maligayang pagdating ngayong linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Bagamat mayroon tayong mga daladalang mga palaspas, pero ito po ay hindi nakasentro sa palaspas, kundi nakasentro kay Kristo. Ang mga palaspas, pakiwagayway nga po ulit ang inyong mga palaspas. Ang sabi po sa unang bahagi ng ating ebanghelyo sa simula, sila po ay kumuha ng mga halaman at iwinigayway bilang pagbati sa Panginoong Hesukristo nang siya ay pumasok sa Jerusalem. At habang sila po ay masayang-masaya, nagsisigawan din sila ng Hosana sa anak ni David. Yan, sige po, pakiwagayway ng todo-todo. Yan, sige po. So muli okay na po. Ang mga palaspas na iyan ay palatandaan na isa ka sa mga masasaya, isa ka sa mga nagbubunyi
nang makapasok sa Jesus sa Jerusalem. Yan po yung parang sabihin natin, di ba, pag merong mga victory procession, no? Kapag may mga nagtatagumpay, nagkakaroon tayo ng pagbati at pag-welcome. No, parang ganyan na sinasabing, natutuwa tayo sa pagdating ni Kristo. Sabihin nyo nga po, natutuwa ako. Talaga ba? Sana, no? Ma-maintain natin, mapanindigan natin ang kaligayahan na si Kristo ay pumasok sa Jerusalem. Dahil ang kanyang pagpasok sa Jerusalem ay nangangahulugan ng ating kaligtasan. Bagaman, sa narinig naman nating ibanghelyo, ngayon nakakatapos lang, siya po ay ipinagsigawan ng mga taong ipako sa krus. Yung isa, sigaw ng pagtatagumpay, sigaw ng para sa nagtagumpay. At yung isang sigaw ay sigaw na ayaw namin sa iyo, ipako siya sa krus. So nasaan kaya tayo sa mga susunod na mga araw? Tayo ba ay mawawala kung kaya't mas mangingibabaw ang sigaw na ipako sa krus dahil yung mga tumanggap at kumilala sa Kanya, wala. Either tulog o kaya naman abala o kaya naman ay mga nasa galaan. Nasaan ka sa mga susunod na mga araw? Kasi sayang naman kung nagpabasbas ka ng palaspas, pagkatapos niyan wala na. Itatambak mo na naman yan sa bahay, iba ilalagay sa bintana, sa pintuan, para hindi kayo tamaan ng kidlat, o kaya naman magsusunog ka para hindi tumama ang kidlat, o kaya kung may manananggal, hindi makapasok. Huwag po kayong adik sa palaspas. Hindi po yan para doon. Yan po ay sumisimbolo, kumakatawan ng iyong pag-anib, ng iyong pagkilala, ng iyong pagtanggap kay Kristo. Ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay alagad at naniniwala kay Kristo, kaya ka may palaspas. At lahat ng yan, araw-araw magpapaalala yan sa iyo na tinanggap mo si Kristo na masaya, maligayang maligaya. Pero pagdating ng Biyernes Santo, nasaan ka? Kaya maganda na mapagnilayan natin at maihanda natin ang ating mga sarili. At tandaan niyo po, no? Kaya mga mahal na araw ang tawag natin sa mga susunod na mga araw kasi ipapakita ng Diyos kung gaano niya kamahal ang mga tao. No, sabihin sa katabi, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos para handa niyang tanggapin, suungin. Kasi alam niyo po, no, masaya yung pagdating ni Kristo sa Jerusalem. Yung mga tao masayang masaya. Pero bahagi ng nararamdaman ni Kristo, pagpasok niya sa Jerusalem, hindi laging yung ganung pag-welcome. Pagpasok niya sa Jerusalem, ito ay nangangahulugan din ng iba yung paghihirap, pagsasakripisyo, at kamatayan. Kaya nga, ipapako sa krus. Kaya mahalaga po na nag-welcome ka sa Kanya, pero kailangan nandito ka sa mga susunod na araw para na sa ganun mas maunawaan mo ano ba ang nangyari. Bakit ipinako sa krus? Ano ba? Kasalanan ba ni Kristo kaya siya ipinako sa krus? Kaya nagsisisigaw ang mga tao na ipako siya sa krus? Kasalanan ba ni Kristo? Maintindihan natin lahat ng ito kung present ka sa mga susunod na mga araw. So, nandito pa kayo sa mga susunod na mga araw? O, ano, hindi ko na kayo makikita? Saan ba kayo pupunta? Sa langit na ba kayo pupunta? Pero di ba, magandang ang panahon din na nasa krisis tayo. Itong ating pinagdadaanan,
Kasalanan ba ni Kristo ito? Hindi. At kaya siya nandito para tayo tulungan. Kasi marami tayong mga maling desisyon. Marami tayong mga maling ipinagsigawan noon. Mga pangalan na imbis na isinisigaw natin, Hosana sa anak ni David, kung sino-sinong Poncio Pilatong ipinagsisigawan natin, na pinaniwalaan natin sila ang magliligtas sa atin, na ang katotohanan, wala ni isa sa kanila ang makapagliligtas sa atin dahil tanging si Kristo lang. Yung mga palaspas para kay Kristo pag-welcome. Pwede nyo siguro, pag naka-attend kayo ng mga Senate hearing, ihampas nyo sa kanila, sa mga politician para medyo matauhan. Kasi wala nang inatupag, kundi magbangayan ng magbangayan, magpagalingan ng magpagalingan, pero wala namang nagagawa o naibibigay na solusyon para sa ating krisis. Ano? Parang ang best solution lagi, magbigay ng ayuda. Ay, sino ba nakakatanggap ng ayuda? Di ba nga? O sinong magbabayad ng pamasahe? Yung mga hindi nakatanggap ng ayuda. Sinong bibili ng 500 per kilo na baboy? Yung mga, ayan, tayo. Sinong tatanggap ng ayuda? Ayun, yung mga, kakagigil, no? Kaya, kung pwede nga lang ipako sa krus kaya lang hindi pwede. Kasi si Kristo lang to Para kay Kristo lang ito Kasi kahit ipako natin sila sa krus, wala, hindi nila tayo may liligtas. Kaya mahalaga na sana po magsama-sama tayo, no? Ipagdasal natin sila. Ipagdasal natin ang mga leader, ipagdasal natin ang bawat isa nang magkaroon tayo ng kaliwanagan ng pag-iisip. May krisis na nga, hindi mo pa nga naiintindihan Hindi mo pa nga nararamdaman na may krisis pala Kasi marami sa atin, madalas, walang pakialam. Marami sa atin, madalas, tumitikom lang ang bibig. Pero, meron tayong palaspas. At nagagalit pa nga kayo, halos ipagduldulan nyo sa amin yung palaspas ninyo Nabasa na nga, nawisikan na, ayaw pa, hindi makontento, kailangan basta ilublob nyo na lang kaya. Pagkatapos yun, wala na naman. Isang hamon din yan, no? Hindi lang basta naghawak tayo ng palaspas, kundi hamon kasi umiiral ang kawalan ng katarungan. Kaya nga si Kristo, di ba? Nahatulan sa maling paghatol. Pero lahat naman ng ito ay dahil nga sa pagsunod ni Kristo, tinanggap niya ng kusa para sa ating kaligtasan. Tandaan natin walang sino man isa sa atin ang makapagliligtas sa atin o makapaghahango sa atin sa kahirapan. Tanging ang ating pagtanggap, pananampalataya kay Kristo lamang. Kaya sana po, nandito ka Huwag ka na pong malungkot kung mas mahal na ang baboy. Kasi bawal naman ang baboy sa Biyernes Santo, di ba? Hayaan nyo sila. Ipakain nyo sa mga politician lahat ng baboy na yan. No? Pero tayo, kailangan natin magdasal para mas maging mahinahon tayo. Kasi painit din ng painit ang panahon, mahirap din na uminit ang ulo natin at mawala tayo sa focus. Kay Kristo tayo muna natin ituon ang ating pong mga oras sa mga susunod na araw. Amen.